Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Marami pa rin ang sumusunod sa isang lumang kasabihan upang makaiwas sa iskandalo na kung saan daw nadapa ay doon bumangon. Kung sinong lalaki ang nakakuha ng dangal ng pagkababae, dapat ay doon napakasal. Mga kaibigan, narito po ang aming tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Arlene, ano ba? Huwag ka na umiyak. Tana. Hindi ko kasi matanggap na magpapakasal ako sa isang lalaking hindi ko naman gusto, Ate Marisa. Oo, pero wala na tayong magagawa. Buntis ka eh. Handa ka naman panagutan ni Jess. Kaya tanggapin mo na lamang siya. Dahil siya ang magiging ama ng anak mo. Dinahan niya ako sa bilis. Hindi ko siya nobyo, ate. Nariyan na yan eh. Ang sabi nga na matatanda, kung saan daw nadapa, doon ka bumangon. Masama talaga ang loob ko. Napakahirap na magiging kalagayan ko. Biruin mo, habang buhay ko na makakasama isang lalaking nikatiting, ay wala akong pagtingin. Siguro naman, mapag-aaralan mo rin siyang mahalin, Arlene. Ewan ko, ate. Pero sa klase ng ugali meron ng Jess na yon, imposible siguro magkaroon ako ng damdamin sa kanya. Ngayon pa lang parang nakikita ko na magiging buhay ko sa piling ng demonyong yun. Sigurado magiging miserable ang pagsasama namin. Ikaw ang babae, Arlene. Kaya nasa sa iyo ang kagaganda ng relasyon nyo. Gawin mo ang lahat para makabuo kayo ng isang maayos na pamilya. Yes? Tinatanggap mo bang maging kabiyak si Arlene? Opo, tinatanggap ko po. Ikaw, Arlene, tinatanggap mo bang maging kabiyak si Jess? Ulitin ko ang tanong, Arlene. Tinatanggap mo ba
bilang asawa si Jess. Ha? Opo. Dindo, naku, magugustuhan mo ulam natin ngayong hapunan. Paborito mo. Alam ko na kung ano niluto mo. Chicken adobo na may liver spread. Bakit alam mo? Siyempre. Uy, Ako may na magbubukas kumakatok. ng pito. Diyan ka lang. Ate Marisa, Jess, ikaw pala. O ano, napasugod ka. kailangan kong tulong nyo. Mga anak na si Arlene. Dadaling ko siya sa ospital. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ate Marisa. Salamat sa Diyos. Nakapanganak ka na. Alin, ang ganda ng pamangking ko. Ay, nako, ang ganda ng kombinasyon niyo ni Jess. Hindi ko pa nakikita ang anak ko. Mamaya, dadalhin sa'yo dito ng nurse ang baby. Padededehin sa'yo. Kasi yun ang normal na ginagawa. Kailangan, madede ng baby yung unang gatas mo. Dahil kumpleto raw yun ng antibacterial. At iba pang vitamin ang kailangan ng sanggol. Oh. Ngayon ka pa ba iiyak? Nakapanganak ka na? Alam mo ang dahilan kung bakit ako umiiyak. Ayan ka na naman. Mabait naman sa'yo si Jess, diba? Pag-aralan mo lang suklian ang pagmamahal niya. Nakikita ko, maalaga naman siya sa'yo. Kaya katulad ng lagi ko ipinapayo, mahalin mo na rin siya sa ikagaganda ng inyong pagsasama. Ang bilis talaga ng panahon, Marisa, no? Magsasampung taon ang anak nating si Darwin. Oo nga, Dindo. Parang kailan lang, ano? Ang anak naman ni Arlene, magpa-first birthday na. Uy, oo nga pala, no? Malapit ng birthday ni Christian. Kaya nga excited din ang anak natin. Nagpapabili na ng damit na isusuot daw niya sa birthday party ng pinsan niya. Malapit na nga siya magbinatilyo. Nai-excite pa rin siya sa first birthday ng pinsan niya. Kasi nga, nag-iisang pinsan niya si Christian. Parang kapatid ang turing niya dun. Nakita mo nga pag walang pasok yun, madalas nandun sa bahay ng tita niya. At tuwan-tuwan bine-baby talk ang kanyang pinsan. Kaya sa birthday ni Christian, ayun, nagpapabili ng bagong damit. O edi ibili natin. Sundin ang hilig. Dahil nag-iisa natin siyang anak. May naisip nga ako eh. Ano naisip mo? Hindi kaya panahon na para sundan natin si Darwin? Loko-loko! Hindi mo na kaya, oh. Ay, Tulog na tulog pa rin si Jess.
Napuyat siya sa birthday party ng isang kasama niya sa munisipyo. Pasado hating gabi na siya nakauwi kagabi. Pero kahit lasing, naalala pa rin niya akong dala ng pasalubong na balot at siopaw. Tama si Ate Marisa. Mabait naman ang asawa ko. At aaminin ko, kahit nung unay galit ako sa kanya, ngayon medyo magaan na ang loob ko sa kanya. Alam ko, hindi magtatagal. Matututuhan ko na rin siyang mahalin. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang May Pangako ang Bukas. Mom! 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 Sabi rin kita, Mama! Dapat bagsak ka! Patay ako! May tama ako! Nabaril ako ng pulis! Mom! Teka! Tama! Patay na nga ako! Bakit binabaril mo pa? Para siguradong patay ka, Papa! Hoy! Kayong mag-ama, tama na muna ang paglalaro. Christian, halika, sumama ka sa akin. Uy. Sige na, anak. Mamaya, pagdating nyo galing sa palengke, itutuloy natin ang paglalaro natin, ha? At promise ko sa'yo, ha? Pagpasok ko bukas sa trabaho, dadaan ako sa tindahan ng mga laruan. Ibibili kita ng magandang baril-barilan. Sige na, tayo na, anak. Para maaga tayo makatapos ng pamimili. Ma, papasok na po ko. Pa. Sige, mag-iingat ka, Darwin, ha? Opo. May ka na ba ng baon sa mama mo? Meron na po, Papa. Sige po, tuloy na po ako. Sige, ingat. Binata ng anak natin, Marisa. Second year college na siya sa susunod na semestre. Mabilis talaga ang paglipas ng panahon, Dindo. Ilang panahon pa, mag-aasawa ng anak natin. Magiging lolo't lola na tayo. Kita mo nga yung anak ni Arlene, di ba? Si Christian. 7 taon na rin yung bata. Naku, kalikot na bata, oo. Nakikita ko, tuwang-tuwa naman si Bilas. Nung isang araw nga, nabutan ko na nagkakabakabayuhan yung mag-amay. Ako naman, nakita ko nagbabaril-barilan silang dalawa. Aliw na aliw si Jess sa anak niya. At alam mo, natutuwa ako. Tingin ko, natutuhan na rin mahalin ng kapatid ko ang ama ng anak niya. Mama! Tapos na po ba kayong mamalengke? Oo, Christian, tapos na tayo. Ay, teka! May nakalimutan pa pala ako. Ha? Ano pong nakalimutan nyo? Hindi pa pala kumpleto ang pangrikado ko sa lulutuin kong chapsuy. Hindi pa ako nakabili ng atay ng manok. Kaya iiwan muna kita dito, ha? Bantayan mo tong basket ng mga pinamili natin. Opo. Mabilis lang ako. Bibili lang ako ng atay. Opo. Basta, ha? Huwag kang aalis dyan. Bantayan mo yung pinamili natin. Baka may kumuha. Sandali lang ako. Opo, Mama! Pag-uwi namin, maglalaro ulit kami ni Papa. Hello, bata? Ikaw si Christian, hindi ba? Opo. Christian nga po pangalan ko. Sino po ba kayo? Bakit niyo po ako kilala?
Sino ang babaeng yun na lumapit sa batang si Christian? Ano ang magiging kaugnayan niya sa pamilya nina Arlene? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lawrence Chavez, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutiat, sa musika ni Buboy Salonga, superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May Pangako. Ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May Pangako. Ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May Pangako. Ang bukas. May Pangako. Ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May Pangako. Ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang ikalawang kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako. Ang bukas. Ate Marisa, anong gagawin ko?
Bakit biglang nawala sa palengke si Christian? Ano ba nangyari? Iniwan ko lang siya sandali. Pagbalik ko, wala na siya sa pinag-iwanan ko sa kanya. Ang nakita ko na lang yung bayong at basket na kinalalagyan ng pinamili ko. Pero wala na ang anak ko. Ano ba naman yan? Bakit kasi iniwan mo pa? Dapat isinama mo na lang kung meron kang ibang pupuntahan. Hindi ko naman alam na mangyayari ang ganon. Ate, lagot ako kay Jess. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya nangyaring ito. Talagang magagalit siya yung asawa mo. Kaya nga hindi ako makauwi sa amin eh. Dito ako dumiretso sa bahay niyo. Kailangan mo pa rin umuwi. Dapat malaman din agad ni Jess anong nangyari sa anak niyo. Baka saktan niya ako. Hindi naman siguro. Pero ang sigurado, magagalit talaga sa'yo ang asawa mo sa nangyaring ito. Mama, huwag nga kayo magbiro ng ganyan. Paano nawala si Christian? Saglit lang daw iniwan ng Tita Arlene mo malapit sa may jeep terminal sa bayan. Pagbalik daw niya, wala na yung pinsan mo. Saan naman yung pupunta? Yun din ang tanong namin. Ano ba naman yan? Pupuntahan ko pa naman sana siya ngayon. May binili kong pasalubong para sa kanya. Itago mo muna yung pasalubong mo sa pinsan mo kung ano man yan. Siguro naman, makikita din agad ng batang yun. Pero paano kung hindi na? Huwag kang magsalita ng ganyan. Pag nangyari yan, napakalaking dagok nito sa pamilya ng kapatid ko. Patawarin mo ako, Jess. Hindi ko gusto nangyari. Hindi ko gustong mawala ang anak natin. Dapat hindi mo na lang isinama sa palengke si Christian. Naglalaro kami kanina ng bata. Ang saya-saya namin. Tapos ngayon, yan ang isasalubong mo sa akin? Nawala siya sa palengke? Papaya kang ina! Hindi ko siya binabayaan. Maniwala ka sa akin. Iniwan ko lang siya sandali. Pagbalik ko, wala na siya sa pinag-iwanan ko sa kanya. Alam mo naman, bata yun. Hindi mo siya dapat iniwan. Yung ganong edad, talagang malikot yun. Wala pang sariling bait. Kung hindi siya umalis sa pinag-iwanan ko sa kanya, hindi siya mawawala. Huwag mong ibaling sa bata ang sisi. Ikaw ang ina. Ikaw ang may sapat na isip. Kasalanan mo kung bakit siya nawala. Hindi ko gusto mawala siya. Nanay ako. Sino bang inang gustong mawala ang kanyang anak? Pupunta ako sa bayan. Makikipag-usap ako sa mga kakilala ko sa munisipyo. Hihingi ako ng tulong sa mga pulis. Kapag hindi nakita si Christian, mananagot ka sa akin. Tandaan mo yan! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Buti na lang nakasaglit ako sa grocery store habang naghihintay akong mapuno ng pasero itong jeep ko sa pilahan. Naibili ko ng Pride powder na ibinilin sa akin ni Marisa. Siguro nag-aalala na sa akin ang asawa ko. Kinabi ako sa pagbibiyahe. Parang kilala kong lasing na yun na pasuray-suray ah. Si Jess. Bilas! Ba, ikaw pala, Kuya Dindo. Oh, lasing na lasing ka. Halika, sakay na.
Dadaan kita sa bahay niyo. Ayoko umuwi sa bahay namin, Bilas. Baka mapatay ko lang sa bugbog ang asawa ko. Numero 1 tanga. Di dahil sa kabubuhan niya, hindi mawawala ang anak namin. Pero lasing na lasing ka. Baka makatulog ka rito sa labas, mahamugan ka. Magkakasakit ka pa niyan. Mabuti pa nga siguro magkasakit ako't mamatay. Masaya lang ako sa buhay ko dahil meron akong anak. At ngayon nawala siya. Paramdam ko, wala na rin kwentang mabuhay. Arlene, may pasaka na naman sa pisngi. Sinaktan ka na naman ba ni Jess? Wala ang anak namin, Ate Marisa. Naging magaan ang kamay ng asawa ko sa akin. Halos araw-araw lasing siya. Masyadong dinamdam ni Jess ang pagkawala ni Christian. At siguro, kahit naman sinong ama, masakit ang nangyaring yun. Hindi ko rin gusto yun. Oo nga, hindi mo nga gusto. Kaso ikaw ang sinisisi ng asawa mo. Pag nasa bahay siya, laging mainit ang ulo. Laging pasigaw kung kausapin ako. Pakiramdam ko tuloy. Para akong katulong na utusan lang niya. Ano raw ba ang sabi ng mga pulis na kakilala ng asawa mo? May balita na ba? Hindi naman siya nagkukwento sa akin eh. Basta pag nasa bahay siya, magbibihis lang yun ng pambahay, tapos bibili ng alak at iinom na mag-isa. At pag nalasing, konting kibot, sisingalan ako. Tapos sasaktan ako. Hindi naman siya dating ganyan, di ba? Magtiis ka. At ipagdasal mo sana makita na inyong anak. Pag napabalik sa inyo si Christian, siguro babalik din ang dating tahimik niyong pagsasama. Hapon na naman. Darating na naman si Jess. Dinenervous na naman ako sa maaari niyang gawin. Ay, ayan na siya. Ano ba? Arlene! Buksan mo itong pinto! Andiyan na! Sandali lang! Bakit ang tagal mong buksan ng pinto, ha? Pasensya! Ay! Pasensya ka na. Nagluluto kasi ako ng hapunan natin. Pag alam mong darating ako, dapat lagi ka handang buksan agad ang pinto. Ayoko na iinip ako sa pagkatok. Ha? Huwag kang tatanga-tanga. Ha? Aray ko! Sumasobra ka na! Lagi mo na lang ako sinasaktan! Anong bagay sa katulad mong tanga? Kundi dahil sa katangahan mong narito pa sana ako! Sinadya mo wala siyang parang pasakitan ako, di ba? Nagkakamali ka! Ako ang ina ni Christian! Hindi ko gustong mawala siya! Mahal ko ang anak ko! Lagi mo'y sinusumbat sa akin noon! Nabuo si Christian dahil dinahas kita! Dahil dinaan kita sa bilis! At ngayon ginantihan mo ako! Alam mo, mahal na mahal ko siya, kaya sinadya mong iligaw siya para saktan ang kalooban ko! Hindi totoo yan! Wala kang kwentang asawa! Pabayaan ang ina! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Diyos ko, Arlene. Ang dami mo na naman pasa. Sumusobra na ang Jess na yan, ah. Hirap na rin ako, Ate Marisa. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kunting kibot, agad ako sinasaktan ng asawa ko.
Ano na naman ba ikinagalit niya at may mga pasakan na naman? Hindi ko lang agad siya napagbuksan ng pinto. Nagalit na agad siya. Parang bulkan sumabog. Pinagsasampal agad ako. Ang mabuti pa siguro, Arlene, hiwalayan mo na yung walang yan, lalaking yan. Bumalik ka na dito sa puder namin ng Kuya Dindo mo. Natatakot akong gawin niya, ate. Kilala niyo naman si Jess. Pag nalalasing yun, wala sinasanto. Ayoko pati kayong madamay sa gulo. Dindo, halika, kumain na tayo. Si Darwin. Maagang pumasok. May kailangan daw silang tapusin ng mga kagroup niya bago magsimula ang kanilang first period. Bakit parang malungkot ka? Habang nagluluto ako kanina, naisip ko yung kapatid ko. Bakit? Sinaktan na naman ba ni Bila si Arlene? Kanina lang narito siya. May mga pasanan naman. Putokan labi at may black eye pa. Awang-awa ako sa kapatid ko, Dindo. Kundi nga lamang kasalanan. Gusto ko lang payungan si Arlene na lasunin na lamang niyang hayop na Jess na yun. Nakakaawa nga kapatid mo. Pero sa isang banda parang gusto ko ring maawa kay Bilas. Kasi mahal na mahal niya si Christian. Tapos bigla na lang nawala. Bakit? Ginusto ba ng kapatid ko na mawala ang kanilang anak? Oo nga, hindi ginusto ni Arlene yun. Pero siyang sinisisi ni Jess. Nagalit si Bilas sa kapatid mo. At ang taong galit, walang kinikilalang tama kundi ang sarili lang niyang katuwiran. Jess, bakit? May iutos ka ba sa akin? Sobrang tanga mo talaga. Ha? Humingi ako sa'yo ng tinipak na yelo, hindi ba? Ha? Ayan nga, Inilagay ko na dyan sa ibabaw ng mesita. Kundi ka ba naman tanga? Bobo! Ba't inilagay mo sa tapat ng ventilador? O ayan, natunaw agad. Kasi tanga ka eh. Paano ko pa ilalagay sa alak ang tunaw na yelo? Ang dapat niya, ipampaligo mo. Ano ba naman yan? Hanggat hindi natatagpuan si Christian, hanggat hindi nakakabalik sa bahay na ito, anak ko, araw-araw ka masasaktan sa akin. At wag ka magsusumbong sa kapatid mo. Wag silang makikialam sa buhay natin mag-asawa. Dahil kapag ginawa nila yun, matitikman din nila ang impyerno! Hanggang saan makapagtitiis si Arlene sa pagiging sadista ng asawang si Jess? Ano na ang nangyari sa batang si Christian? Sino ang dumukot sa kanya? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lawrence Charez, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Dinapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salong. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero.
Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga susunod pang papainit na kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo! Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang 3 kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Hindi talaga ako mapalagay. Bakit ilang araw nang hindi nagpupunta rito sa bahay namin si Arlene? Dati naman araw-araw narito siya. Pero ngayon, hindi siya nagpapakita sa akin. Oh, Diyos ko. Kinakabahan ako. Baka kung ano na ang ginawa ni Jess sa kanya. Marisa? Eto. Kainin mo ito, ha? Ipinagluto kita ng noodles. Salamat, Dindo. May sakit ka na nga. Parang may pinoproblema ka pa. Nakikita ko sa mga mata mo. Naiisip ko kasi si Arlene. Nagtataka lang ako. Ilang araw ko na siya hindi nakikita. Hindi na bata ang kapatid mo para mag-alala ka sa kanya ng ganyan. May ipapakiusap sana ako sa iyo, Dindo. Ano yun? Pwede bang puntahan mo si Arlene? Nag-aalala talaga ako eh. Silipin mo lang.
Gusto ko lang malaman kung nasa maayos na kalagayan ng aking kapatid. Talaga itong asawa ko, hindi ako tinigilan hanggat hindi ako nangakong pupunta rito sa bahay ng kapatid niya. Eto, narito na ako sa harap ng bahay nila. Kakatok ako. Tao po! Tao po! Uy! Ikaw pala, Kuya Dindo. Oh, may kailangan ka ba? Kasi Bilas, Kwan, si Marisa kasi nagtataka. Ilang araw na raw niyang hindi nakikita si Arlene. Dati, araw-araw nagpupunta siya sa bahay namin. Pero ngayon, hindi na raw siya napapasyal sa amin. Bilas, wala na si Arlene. Anong wala na? Pagdating ko dito sa bahay, galing sa trabaho, nagulat na lang ako. Hindi ko na siya dinatnan. Nilayasan na niya ako, Kuya Dindo. Naglayas ang asawa mo? Oo, wala na siya rito. Kung naglayas siya, saan siya pupunta? Bakit niya gagawin yun? Mama, naguguluhan talaga ako eh. Bakit nagpasama pa kayo sa akin papunta sa bahay nila Tita Arlene? Ano bang gagawin natin dito? Saka ko na lang ipapaliwanag sa iyo, Darwin. Hindi kasi ako makapaniwala sa sinabi ni Jess na naglayas ang Tita Arlene mo. Iba ang kutob ko. Ha? Anong kutob? Anong ibig niyo sabihin? Kung maglalayas ang tita mo, tiyak sasabihin muna niya sa akin. Pero wala naman siya nabanggit sa akin. Tapos ngayon, palalabasin ng Tito Jess mo, naglayas daw ang kapatid ko. Ano nga pong gagawin natin dito sa bahay nila? Wala si Tito Jess ngayon. Nasa trabaho siya. Gusto ko lang mag-imbestiga ng konti. Gusto ko makatiyak. Halika, Darwin. Doon tayo sa bandang likuran ng bahay nila. Sumilip tayo sa loob. Ma, medyo nakaangat ang jealousy sa bintana dito sa likod ng bahay. Abay, oo nga. Halika. Sige po. Sumilip tayo sa loob. Mataas ang bintana. Hindi ako makasilip. Eto. May lata rito. Dito, tutuntong ako. Ma, may naririnig ba kayo? Oo nga. Impit na ungol. Oh, Diyos ko. Darwin! Ang Tita Arlene mo! Nakatali siya at may busal sa bibig sa loob ng kwarto. Tama ang kutob ko. Narito ang kapatid ko. Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Hindi ko napapayagang makalabas ng bahay si Arlene. Hanggat hindi ko natatagpuan ang anak ko, dito lang siya. Hindi niya ako maiisahan. Bago pa siya makaisip na takasan ako, gumawa na agad ako ng paraan upang hindi siya makalis. Aba, lintik. Wala dito si Arlene. May nagpataka sa kanya. Anong nangyari? Paano siya nakawala sa pagkakagapos ko sa kanya? Hindi siya makakawala kung walang tumulong sa kanya.
Hindi kaya ang pakialamerang kapatid niya? Oo nga, maaaring si Ate Marisa. Walang ibang pwedeng gumawa nun kundi siya. Hindi maaari ito, hindi maaari. Kapag hindi nila ibinalik sa akin si Arlene, sila ang pagbabalikan ko ng galit ko. Makikita nila kung gaano ko kademonyo. Ate Marisa, salamat at tinulungan ninyo ako makawala. Ilang araw na ako kinukulong ni Jess. Mabuti na lang pala. Sinunod ko ang kutob ko at pumunta sa bahay niyo. Hindi talaga ako mapalagay eh. Hindi ako basta naniwala na naglayas ka. Kung lalayasan ko ang hayop na asawa ko, dito ako sa inyo pupunta. Yan din nga iniisip ko eh. Napakawalang hiya talaga ng Jess na yon. Sobrang sadista. Ginawa kang hayop. Itinali ka at binusalang ka pa. Ate Marisa! Ate! Ilabas niyo si Arlene! Ate! Alam ko nariyan ang asawa ko! Walang ibang pwedeng kumuha sa kanya kundi ang pamilya niyo! Ate Marisa, andyan siya sa labas. Ilabas mo ang asawa ko! Ate, anong gagawin natin? Dito ka lang. Ako ang haharap sa walang niyang asawa mo. Yes! Ano ba problema mo? Bakit nagwawala ka dyan sa labas ng gate namin? Alam ko, narito si Arlene! Ilabas mo siya! Minamaltrato mo ang kapatid ko! Kaya hindi ko siya ibibigay sa'yo. Mula ngayon, dito na siya sa amin titira! Asawa ko siya! Kasal kami! Kaya may karapatan ako sa kanya! Ilabas mo siya! At ibigay mo sa akin! Dahil pag hindi siya bumalik sa bahay namin, may masamang mangyayari sa pamilya mo! Tinatakot mo ba ako? Hindi kita tinatakot! Kaya kong gawin ang sinasabi ko! Hanggang bukas! Pag hindi bumalik sa amin ang asawa ko, may paglalamayan dyan sa bahay niyo! Ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arlene, hindi mo kailangang umalis dito sa amin. Salamat sa pagmamalasakit, Kuya Dindo. Pero ayoko madamay kayo sa away namin mag-asawa. Nagbabanta lang naman si Jess. Banta lang yun. Hindi ako naniniwalang tototohanin niya ang sinabi niya. Ate Marisa, hindi pa ninyo talaga kilalang asawa ko. Pag sinabi niya, ginagawa niya. Katulad nung dalaga pa ako. Sinabi niyang hindi ako mapupunta sa ibang lalaki, kundi sa kanya lang. Kaya dinahas niya ako. Dinahan niya ako sa bilis. Pero baka saktan ka lang uli ng asawa mo. Kaysa naman mapahamak ang pamilya niyo. Mabuti na yung ako na lang ang masaktan. Pero baka mapatay ka niya, Arlene. Hindi naman niya siguro gagawin yun. Alam ko na desperado lang siya dahil nawalang anak namin. Pero kung makikita namin si Christian, siguro babalik ang dating pagtrato niya sa akin. Kawawa ka naman. Napakamalas mo sa napangasawa mo. Sige ate, Kuya Dindo, uuwi na ako sa amin. Ma, wala na lang ba kayong gagawin kundi ang umiyak? Naalala ko, Tita Arlene mo, Darwin. Sa mga oras na ito, siguro, sinasaktan na naman yun ang asawa niya. Si Tita Arlene naman kasi. Narito na nga siya sa bahay natin. Bakit umalis pa siya? Ayaw kasi ng tita mo na madamay tayo, Darwin. Nagbanta kasi ang Tito Jess mo. Matapang lang naman siya sa mga babae.
Si Tita Arlene lang naman ang kaya niya eh. Mula nung bata pa ako, wala naman akong nabalitaan na lalaking binugbog niya eh. Maingay lang naman siya pag lasing. Pero sa totoo lang, kaya ko siyang labanan. Darwin! Ma, nakakainis na kasi. Naawa na ako kay Tita Arlene. Huwag mo nang uulitin na umalis dito sa bahay. Kahit sino pa tumulong sa'yo. Naiintindihan mo? Buko, nasasaktan ako! Gusto mong ihampas ko sa lamesa ang mukha mo? Ha? Gusto mo? Huwag naman! Pasalamat ka't yan lang ang ginawa ko sa'yo. Dapat binabasag ko sa suntok yung mukha mo. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! Sa susunod, na umalis ka pa sa bahay ko nang walang paalam, literal kong gagawin sa'yo ang impyernong sinasabi mo! Susunugin kita ng buhay! Walang iyak ka! Sabihin mo na ang gusto mo sabihin! Pero habang hindi natatagpuan ng anak ko, lagi mong mararanasan ang sinasabi mong impyerno! Hanggang saan ang kalbaryong daranasin ni Arlene sa kamay ng kanyang asawa? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lauren Shares at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Dinapatan ng tunog ni Jerry Butia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga maiinit at kapanapanabik na lalalabing kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang.
May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-4 na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Darwin, eto pang ulam anak ko. Kain pa. Pinagtira ko na ng ulam ang papa mo. Silbi kayo ng silbi sa akin. Pero kayo po, hindi naman kayo kumakain. Si Tita Arlene pa rin bang pinoproblema nyo? Anak, kapatid ko ang Tita Arlene mo. Hindi mo maiaalis na isipin ko siya palagi. Pero sabi nga po ni Papa, halos wala tayong maitutulong sa problema ng kapatid nyo. Kasi nga problema mag-asawa yun. At mahirap pang himasukan. Alam ko naman yun eh. Pero syempre, nag-aalala ko para sa kapatid ko. Ay, nako. Sa kakaisip nyo ng ganyan, baka naman kayong magkasakit. Huwag niyong masyadong problemahin si Tita. Total, ginusto naman niya yun. Siya ang kusang bumalik sa poder ni Tito Jess. Kasi nga, natatakot siya madamay tayo. Nagbanta kasi ang asawa niya. Natakot naman siya. Darwin, anak, may ipakikiusap sana ako sa'yo kung pwede. Ano po yun? Pwede bang puntahan mo naman ang Tita Arlene mo? Silipin mo lang. Tingnan mo lang kung ayos lang ang kalagayan niya. Anak, hindi kasi ako mapalagay eh. Gusto ko lang makatsak. Naligtas naman siya. Ha, anak? Pwede ba? Kung di lang nga naawa kay Mama hindi ako pupunta dito sa bahay ni Tita Arlene. Ewan ko ba? Iba ang pakiramdam ko pag napupunta sa lugar na to. Sana si Tita Arlene lang ang narito. Sana wala si Tito Jess. Aba! Darwin! Andito ka pala. Halika. Tuloy ka. Kuwan po, Tito. Napadaan lang po. Kaya nga, halika sa loob. Halika, tumuloy ka. Matagal-tagal na rin tayo hindi nagkikita. Tama-tama ang dating mo. Tumatagay ako eh. Halika. Pasok ka. Tama-tama, wala akong kadyaming. Kasi Tito, hindi naman po ako umiinom eh. Ano? Binata ka na. Pero hindi ka pa rin marunong uminom. Bakit? Pinagbabawalan ka ba ni Kuya Dindo? O ni Ate Marisa? Alam mo, pamangkin, dapat merong ang maliit na bisyo. Masama din yung masyado mabait. Kasi alam mo ba, kapag sobrang bait ng isang tao, ang tingin ng iba sa kanya mukha siyang tulonggis. Halika. Pasok ka. Halika. Maupo ka dyan. Maupo ka, ha? Sandali, kukuha kita ng baso. Tito. Tito. Ito. Tito. Iinom tayong dalawa, ha? Tito. Ano? Kasi po... Wala nang... Kasi, halika.
Eto, tatagayan na kita, ha? Ay, Jess? Sino bang kinakausap mo? Darwin? Ano ginagawa mo rito? Bakit narito ka? Ay, Tita Arlene, pinapakamusta po kayo ni Mama. Oh, maayos naman ang lagay ng tita mo, Darwin. Hindi ba, Arlene? Ha? Ayos ka naman, di ba? Oo nga, Darwin. Ayos lang ako. Sabihin mo kay Ate Marisa, okay lang ang kalagayan ko. Sige, babalik na ako sa kwarto namin. Ay, hindi okay si Tita Arlene. May mga pasasya sa mukha at braso. Kitang-kitang mga palatandaan. Binubugbog siya ng asawa niya. Darwin? Bakit ganyan ang ayos mo? Lasing ka. Ay, si Tito Jess kasi Mama eh. Inom niya ako. Ay, naku, Diyos ko! Darwin! Darwin! At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Makikita sa akin ng Jess na yan, hindi niya dapat pinainom si Darwin. Walang bisyo ang anak ko. Tapos, pinainom niya ng alak. Akala ko tuloy mamamatay na kanina yung anak ko. Makikita niya sa akin. Ayun, bahagya pa nakaangat ang pinto ng bahay nila. Susugurin kong hayop na lalaking yan. Tatalakan ko siya ng katakot-takot ng mura. Hayop na ito. Hayop ka, babae ka! Papatay kita! Oh, Diyos ko! Talagang papatay kita! Hayop ka! Sinadya mong magpakita sa pamangkin mo para maisubuha mo sa kapatid mo? Walang yan. Nagalit kita talaga ako! Papatayin na lang kita! Kapatid ko, sinasakal ni Jess? Hindi, papatay niya si Arlene. Ayun, may kutsilyo sa center table. Hindi ako papayag na patayin niya ang kapatid ko. Kukunin ko ang kutsilyong yun. Itiwan mo ang kapatid ko! Ayop ka! Ano ba naman yung mama mo, Darwin? Kanina pa lumabas sa school, di ba? Opo, Papa. Saan na kaya nagpunta yun? Bakit hindi pa umuwi? Nagalit po kasi si Mama eh. Nagalit? Kanino? Ay, kay Tito Jess po. Oh, Kasi po, lasing po ako ni Tito Jess eh. Bumagsak nga po ako kanina at nagsuka. Nang magising po ako, wala na si Mama dito. ano ko? Malamang sinugod ng mama mo ang Tito Jess mo. Arlene, hindi ko sinasadyang masaksak ang asawa mo. Huwag kang mag-alala, Ate Marisa. Narito na sa ospital si Jess. Ano man ang mangyari sa kanya, wala kang pananagutan. Hindi pwedeng wala akong panagutan.
Ako nakasaksak sa kanya. Hindi ikaw, ate. Ako ang sumaksak sa asawa ko. Arlene? Oo, ate. Pag nag-imbestiga ang mga pulis, sasabihin kong ako. Oo, ate. Pag nag-imbestiga ang mga pulis, sasabihin kong ako ang sumaksak kay Jess. Dahil napuno na ako sa ginagawa niyang pambubugbog sa akin. Pero... Huwag ka nang tumutol. Ako sira ng buhay ko. Makulong man ako, wala nang masisira sa akin. Ikaw, ate, teacher ka. Hindi ka pwedeng masabit sa anumang kaso. Masisira ang pangalan mo. Isa pa nagawa mo yun dahil sa akin. Kapatid ko. Ang kapatid ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Mrs., mabutit kayo ng kusang sumuko. Pwedeng bumaba ang hatol sa inyo sa ginawa ninyo. Wala ho akong pinagsisisihan sa ginawa ko sa asawa ko. Masama siyang tao. Dapat ho, nakipaghiwalay na lang kayo sa kanya kaysa ganyan na pinagtangkaan niyo siyang patayin. Kapag natuluyan ho siya, tiyak kulong din ho kayo. At kung sakali namang makasurvive siya, depende pa rin ho sa inyong asawa kung itutuloy niyang pagsasampa ng demanda laban sa inyo. Nakahanda ho ako makulong, Sargento. Mas mabuti nang mabilanggo kaysa patuloy na makisama sa hayop na asawa ko. Marisa, ibig mong sabihin ikaw ang... Oo. Oo, Dindo. Ako nakasaksak kay Jess. Inabutan ko siya sinasakal si Arlene. At nakita ko, hindi na makahinga ang kapatid ko. Nagdilim ang paningin ko. At nagawa ko yun. Kumusta ang lagay ni Jess? Nasa ospital. 50-50. Nasaan ang kapatid mo? Nasa police headquarters sa bayan. Sumuko siya. Inako niya ang kasalanan ko. Hindi ko inakalang aabot sa ganitong lahat. Nagsimula sa sobrang obsesyon ni Jess sa kapatid mo. Ngayon, nauwi sa ganitong karahasan. Kung hindi man inako ni Arlene ang kasalanan, maluwag pa rin sa loob ko na magpakulong. Ganon pala pagkapatid. Pati pala buhay mo, nakahanda mong ibigay para sa kanya. Jess, mabuti naman nagkamalay ka na. Halos 3 araw kang walang malay. May magandang balita. May kasama ko. Inaabangan niya na magkamalay ka. Sino? Papa. Christian! Anak ko!
Papaano napunta sa ospital ang nawawalang si Christian? Ano ang hiwaga ng kanyang biglang pagkawala? Mga nagsiganap: Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Lawrence Charez, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero. Ang ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito po ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang kapanapanabik at mainit na huling kabanata ng kasaysayang ito. Ikaw ang nagsilbing imperno ko rito sa lupa. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo ang isa pang magandang dula mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Kung alam ko lang na ganito magiging buhay ko sa piling mo, sana pinili ko na lang ang maging dalagang ina. Malaking pagkakamali ang nagpakasal ako sa'yo. Ikaw ang nagsilbing impyerno ko dito sa lupa! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himaymay ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing imperno ko rito sa lupa. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. Christian. Anak. Christian. Huwag kang muna masyadong magkagalaw, Pilas. Talagang makirot pa ang sugat mo bagong opera ka.
Oo nga po, Papa. Anak, ang tagal kitang hinahanap. Halos masiraan ako ng bait na mawala ka. Saan ka ba nagpunta? May babae pong kumuha sa akin sa palengke. Sabi niyo, bibili niya ako ng magandang baril-barilan. Tapos po, di niya nakuha niya, Ted. Sinong babae yun? Ako, Jess. Ikaw? Ate Marisa, sabi ng investigador na may hawak sa kaso, sinabi raw sa kanila ng doktor na umopera kay Jess na ligtas na siya. So, ang ibig sabihin, mabubuhay ang asawa mo, Arlene? Oo, ate. Kung ganun, hindi ka pwede magsinungaling sa mga pulis. Kapag malakas na si Jess at nagbigay siya ng testimonya sa mga pulis, tiyak sasabihin niyang ako at hindi ikaw ang nagtangkap pumatay sa kanya. Kung mangyari man yun, ate, makikiusap ako sa kanya. Hindi niya pakikinggan ang pakiusap mo. Galit siya sa ating magkapatid, Arlene. Kahit magmakaawa pa ako sa kanya, gagawin ko. Huwag ka lang makulong. Ate, napakabait mong kapatid. Hindi ako papayag na ikaw ang magdusa dito sa loob ng selda. Pagako ko yun sa'yo, ate. Tito Dindo, bakit mo iniwan natin sa ospital si Papa? May pupuntahan tayo, Christian. Ha? Babalikan na lang natin ang papa mo. Saan mo tayo pupunta? Ayaw mo bang makita ang mama mo? Gusto ko po. Miss na miss ko na rin po si Mama. Nandun po ba siya sa bahay namin? Wala siya sa bahay niyo, Christian. Nasa police headquarters ang mama mo. Oh? Nakakulong. Ha? Bakit po nakakulong ang mama ko? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Arlene, uuwi na ako ha. Bukas dadalawin ulit kita. Dadalang kita ng pagkain. Salamat sa pagdalaw mo, ate. Huwag kang magpasalamat. Magkapatid tayo. Narito ka dahil sa akin. Nagawa mo yun dahil din sa akin. Basta kahit ano ang mangyari, hindi kita pababayaan. Mama! Ha? Ate Marisa, boses yun ang anak ko. Hindi ako maaaring magkamali. Boses ni Christian yun. Mama! Anak! Oh, anak ko! Saan ka galing? Paano ka nakarating dito? Hinatid po ako ni Tito Dindo dito. Ano po siya, oh? Ano nangyari sa'yo? Saan ka ba nagsuot? Bakit ang tagal mong nawala? Mama! Mama ko! Anak ko! Halika nga, payakap din sa'yo. Ang tagal ka namin hinanap. Ano ba nangyari, ha? Bakit bigla kang nawala sa palengke? Mahabang kwento. At ako man, nabigla nang marinig ko lahat. Kuya Dindo, anong ibig mong sabihin? Sino dumungkot sa anak ko? Magsalita ka! Sino?
Claire, ibig mo sabihin, ikaw ang nasa likod ng ilang buwang pagkawala ng anak ko. Oo, Jess. Ako nga. Mula nang iwan mo ko para pakasalan si Arlene, nag-isip na ako ng paraan kung paano ko makakaganti sa'yo sa panluloko mo sa akin. Kahit matagal na panahon nang lumipas, hindi na wala ang galit na nararamdaman ko para sa'yo. Pinagplanuhan mo kung paano tudukutin ang anak ko. Oo. Dahil yun na lang ang alam kong paraan para masaktan kita. Pero sobrang ginawa mo. Bakit may dinamay ang anak ko? Labas siya sa namakita sa atin. Nakita ko mahal na mahal mo siya. At iniisip ko kung siyang mawawala sa inyo, tiyak na magugulo ang mundo mo. At nangyari nga ang inaasahan ko. Dahil sa ginawa mo, nagkaletse-letse ang buhay ko ng pamilya ko. Yun talaga ang gusto ko mangyari. Dahil nasira din ang buhay ko mula nung iwan mo ko. Suklam na suklam ako sa'yo. Ang talagang plano ko, pupugutan ko ng ulo ang anak mo at ipadadala ko sa'yo ang ulo niya. Hayop ka! Pero bandang huli, naawa ako sa anak mo. Hindi ko pala kayang pumatay ng bata. Tapos nabalitaan ko pa, nasaksak ka at nabingit sa kamatayan. Kaya dinala ko si Christian dito sa ospital. Isang patunay na sa kabila pala ng pagkasuklam ko sa'yo, mahal pa rin kita. Claire. Oo, Jess. Hindi ko pala kaya saktan ng kahit na sinong may kaugnayan sa'yo. Patawarin mo kung sa nagawa ko. Kung ididemanda mo ko, tatanggapin ko. Patawarin mo ako. Oh, Diyos ko, salamat po at ligtas ang anak ko. Salamat po at walang masamang nangyari sa kanya. Arlene, Sargento? Bakit po? malaya ka na. Oh, Kinausap kami ng biktima. Wala raw siyang balak na magdemanda. salamat po, Diyos ko. Salamat po at pinagliwanag ninyo ang isipan ng asawa ko. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Christian, halika sa kwarto ko. Dalian mo, bilis! Bakit? Bilisan mo na. Bakit mo ba ako niyayaya sa loob ng kwarto mo, Kuya Darwin? Anong meron? Kasi nung araw na mawala ako, pag uwi galing sa school, may binili kong pasalubong para sa'yo. Eh kaso nga, bigla ka na lang nawala. Kaya hindi ko na ibigay sa'yo. Kung pagkain, banis na yun. Tagal ko kayang hindi nakauwi. Tangix, hindi pagkain yun. Tara na, halika. Tingnan mo. Oo. Halika na. Kasi naman, ay pa sabihin eh. Ano ba talaga ang bibigay mo sa akin? Jaran! Wow! Baril-barilan! Ang ganda! O, di ba? Kita mo na. Di natuwa ka. Pinag-ipunan ko pa yan mula sa baong ko. Paano mabili ko yan? Ganyan kakalab ni kuya. Oo, naniniwala naman ako sa'yo. Pero, alam mo, Kuya Darwin, lalo akong magiging masaya kung makakalaya na si Mama. Tsaka, kung gagaling na si Papa. Matutupad na mga wish mo niya, Christian. Oh, Tita Marisa?
Ano bang gusto niyo sabihin? Ngayon lang, tinext ako ng mama mo. Pinalaya na raw siya ng mga pulis. At ngayon naroon na siya sa ospital at nag-uusap sila ng papa mo. Arlene, napakalaki na mga naging kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo ako. Hindi kita pupuntahan dito sa ospital kung hindi pa ako handang patawarin ka, Jess. Hindi lang kapatawaran mong hinihiling ko. Sana din bigyan mo pa ako ng pagkakataong mapagbayaran ng mga naging kasalanan ko sa'yo. Paglabas ko dito sa ospital, gusto ko magsama ulit tayo. Dapat pa ba? Oo. Dahil may anak tayo na nangangailangan ng gabay ng ama't ina. Naging malupit ako sa'yo. Kasi akala ko sinadya mong mawala ang anak natin para gantihan ako. Hindi ko magagawa kay Christian ang iniisip mo. Ina ko. Mahal ko ang anak ko. Pasensya ka na. Pinag-isipan kita ng masama. Ang lahat pala'y kagagawa ni Claire. Ang dating girlfriend mo na obsessed sa'yo? Oo. Pero pinatawad ko na rin siya. Sa totoo lang, malaki din ang naging atraso ko sa kanya. Pero hindi na yun ang importante. Ang mahalaga ngayon, ibinalik niyang ligtas ang ating anak. Ang ate ko, pinatawad mo na rin ba siya? Oo. Naisip ko, tama lang ang ginawa niya sa akin. Kasi naging napakasama akong asawa sa'yo. Tungkulin ng ate mo ang protektahan ka. Salamat naman at naisip mo yan. Kaya kong magbago kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon. Kaya kong patunayan sa iyo na kaya rin kitang bigyan ng kahit kaunting saya sa buhay. Gusto kong patunayan hindi ako ang impyerno mo dito sa lupa. Kaya nakikiusap ako. Sige, tama ka. May anak tayo na nangangailangan ng paggabay nating dalawa. Handa akong kalimutan ang lahat ng mga pangit na nangyari sa atin upang tayong mag-anak ay muling makatanaw ng masayang pangako ng bukas. Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang Ikaw ang nagsilbing impyerno ko rito sa lupa. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Susan Robles, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Dante Castro, Loren Chares, at si Vilma Borromeo sa papel na Arlene. Dinapatan ang tunog ni Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni Eric Lucero.
na ating kasaysayan ay mula sa panulat ni Edna Diaz at sa direksyon ni Maynard Landicho Jr. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin Legaspi, nag-aanyayang sa susunod na linggo. Muli po namin kayong hahatdan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako. Ang Bukas.